Seryoso? 100,000 to? Teka lang, si iPhone 17 Pro Max ay only 80,000 pesos. Si Samsung Galaxy S26 Ultra ay only 80,000 pesos din. Si Vivo X300 Pro ay only 70,000 pesos lang din. Saan kumukuha ng lakas ng loob si Xiaomi? Ito na po yung kanilang pinakamahal na cellphone. In fact, ito na yung pinakamahal na cellphone na i-review ko. 100,000 pesos. Kumusta? Mga tsambahan lang kumain. Maligo na. Okay, sabi. May saksakan pa ba? Ano lang, saksakan lang ng gwapo. Check. By the way, almost 400,000 na pala yung hawak ko. Because I can. Pero ang feeling ko, kaya siya 100,000 pesos kasi nga matindi na ang collaboration niya with Leica. Which is, yung mga camera ni Leica ay sobrang mahal talaga. What you're paying for is not the specs, but the branding, the image quality, and the prestige. Kasi nga daw, yung original team ng Leica, meron daw silang major involvement sa paggawa ng Xiaomi 17 Ultra. Kasi dati, puro na siya filter. Puro algorithm lang. But now, deep in the hardware, is touched by Leica. Well, marami naman nagsasabi na siya na daw ang next na magiging top 1 sa DxO Mark. Siya na ba magiging pinakamagandang camera phone na pwede mo mabili? Meron naman daw siya 200MP 1-inch main sensor. Tapos yung mga photos na makuha mo, ganito po yung itsura niya. Tingnan natin Meron kasi akong apoy dito Picture ako lang to 1, 2, 3. At ayan po ang itsura niya. Oh my God! Ito po yung kuha ng iPhone. Ito po yung kuha ng Samsung. Guys, ito na to yung pinakamalupit na low-light camera. Sabi ni Xiaomi. Now, ang tanong, titapon mo na ba yung DSLR mo? Or, meron ako dito yung Poco X8 Pro Max. Aba, mas malaki pa yung battery nito, 8,500 mAh. At 20,000 lang po to. Worth it ba na magbayad ka ng times 4 for this one? Or baka mag-ganto ka na lang? Or baka mag-iPhone ka na lang? Or Samsung? Tingnan natin. Is Xiaomi's latest flagship smartphone really worth it? Alamin natin. Ako si Vince, and you're watching Unbox Diaries. Ooh. Grabe, 100K. Ito ba, motor na lang? Pero guys, at 100,000 pesos, hindi pa kasama yung kanyang photography kit. Which is, meron kang casing, meron kang grip na may controls pa para pang camera talaga ang kanyang galawan. You also get this nice ring at the back para mas social ang dating. Pero wala po siyang ginagawa. Ring lang po siya. Para mas mukha siyang tunay na camera. Now before I show you the photos, yung kanyang design ay ganito po yung itsura. Kapag wala pa yung photography kit, wala yung casing, ito lang po yung kanyang itsura. It's a very big, massive phone. 6.9 inches po yan. Malaki, mataba, napakalaki ng kanyang camera lens sa likod. Check that out. My hand is as big as the phone. Ganun kalaki yung ano ko. Yung censored. Speaking of sensor, meron pa siya 50MP. 1-inch main sensor at the back, which is Leica branded. Meron pa siyang 50MP ultra-wide angle lens. Meron pa siyang 200MP telephoto periscope zoom na Leica din. At meron pa siyang 50MP selfie camera at the front. Para pag nag-selfie ka, proud na proud ka. 100K ang cellphone mo. Ano ba itsura mo? 100K selfie. Ito na. 100K! Grabe. Ganyan katindi ang mukha ko. Wait, walang watermark? Buksan natin. Guys, dati wala po siyang watermark dito. Ngayon meron na. Boom! Ibig sabihin, proud na po si Xiaomi sa selfie camera niya na dati ikinahihiya niya. Ayaw niya lagyan ng watermark ng pangalan niya. Pero alam niyo ba? Dapat din nila lagyan. Dahil sakto lang naman yung kanyang selfie. Pero guys, ito yung rason kung bakit mo kukunin siya dahil sa kanyang malupit na camera sa likod. So by itself, boring siya tingnan. Baka pangit yung photos ko pagka ito lang. Pag nilagyan ko ba nito? At nito, it's over. Parang binihisa, parang naging baril Kanuday. Ay. Huh? And just like that, sniper ka na. Guys lumabas ako, every time nag-take ako ng photo, may recoil. Bakit naman may recoil? Di na wala na yung OIS na shaky yung kamay mo. Stop. Get some help. So yung photos na makuha mo dito ay matindi. I have to give it to Xiaomi for giving us this level of quality na hindi nakikita sa mga previous versions ng mga Xiaomi. Wait lang. Para ma-appreciate nyo talaga yung ganda niya, nag-business class pa kami Pumunta pa kami ng Barcelona. Tapos nung pababa na yung plane, from the window seat of my business seat, dun ako from 0.6x hanggang sa pinakamax niya, ito po yung dating nun. Nag-click lang ako. Oh my God. Yan po yung Sagrada Church sa Barcelona. Boot na lang sa business class ako. Kung hindi ko ito makuha. At boot na lang may apoy tayo. Kung hindi ko matitest yung low fic. Yun na nalay apoy natin. Mag-chop muna tayo ng wood.
Ayan, para may apoy tayo, may background tayo. By the way, kaya may apoy kami dito para matestin yung kanyang low fic. Yun yung kanyang bagong technology daw for high dynamic range. Low fic stands for Lateral Overflow Integration Capacitor. Science. Which is, nagpicture tayo para sa apoy. Seryoso, kapag ka nagpicture ka sa apoy, ayan po yung tsura niya. Guys, tingnan mo siya comparison kay iPhone 17 Pro Max. Kung si Xiaomi, grabe yung detalye. Hindi lang po yung apoy, pati yung kanyang background. Yung parang murals dito at yung kanyang kahoy, kitang-kita pa rin yung detalye. Dito naman sa iPhone, parang noodles lang. Ganun din kay Samsung. Guys, hindi po nila kaya to, itong bagong tech ni Xiaomi. Kaya naman pala 100K. Kaya lang Sir Beans, wala naman kaming apoy sa bahay. Aanin ko naman yan. Okay na lang mag-adjust. Maglagay na lang kayo ng chimney. Maglagay ka ng apoy. Pati ba naman yung problema natin? Kaya lang, instead of 100K, nag-build ka pa ng chimney, baka 200,000 na yung ginastos mo. Para lang may pagyabang sa mga kaibigan mo na meron kang low fic. Tsaka magagalit pa yung kapitbahay mo, nagsusunog ka ng something dyan sa bahay mo. Paamoy nila. Mabaho yung bibig mo, ha? Now, hindi lang siya sa apoy. In fairness, pwede naman po siya sa ilaw. Ito po yung itsura niya kapag pinicturan mo ang ilaw ng diretso. Guys, mas may detail po ang Xiaomi compared sa ibang brand. Yes, what you're getting is so much more than just fireplace. Kaya lang tanong, nagpipicture ka ba ng ilaw? Katulad namin? Kung hindi naman, save your money. Pero ang angas kasi niya tingnan, no? Kapag pinakita mo siya sa mga kaibigan mo, huy, wow, ano yan? Pre, ito yung bagong Xiaomi. Yeah, Xiaomi to. Cellphone to. 100K yan, pre. Ito yung lens ko. By the way, yung lens ko, guys, kung bibili nyo, naiikot nyo yan. Wala yung ginagawa. Naiikot ko lang. Kayo naman eh. So meaning, kapag nahawakan mo siya ng ganyan, mag-i-enjoy ka sa pag-ikot. Pwede ito maging mannerism mo, pag hawak mo yung lagi yung phone, or pag nagpipicture ka, di ba? At least feel mo na photographer ka talaga. Pero meron naman silang version, guys, yung Leica edition na kapag inikot mo, nagzo-zoom in talaga or nagbabago yung aperture, pwede mo i-control yung camera itself. Parang katulad ng Leica Lights phone nila, which is binibenta rin nila pero 136,000 man. Para lang sa ring, yung lens. Mahal guys, mahal. Inisip siguro ni Xiaomi, ito na yung Louis Vuitton ng mga cellphone. Di daw siya Louis Vuitton. Okay. Siguro Zara ng mga cellphone. Zara men. Pulalaki kasi ito. So, syempre, dahil meron siyang 200 megapixel telephoto periscope lens, ito po meron siyang up to 8.6x na zoom. Matindi po yan, with stabilization na matindi. Para kahit sobrang zoom din, hindi yan mauga. Parang nakatripod. Diba kapag gumagalaw yung kamay natin, lalo kapag lumalayo, nanginginig yung ating kamay. Dahil meron siyang OIS sa telephoto niya, parang na siya nakatripod. So kapag titake ka ng shots, isang click lang, guys, wala ka ng blurry shots dito. Matindi ang detalye, ang sharpness, ang kulay. So napansin ko, yung photo niya ay napakalayo sa mga mid-range phone lang ni Xiaomi. Ito po yung kay Poco X8 Pro Max. The same photo. Kung si Poco ay medyo cartoonish, medyo processed ang itsura, ito naman si Xiaomi 17 Ultra ay very close sa mga professional talaga na camera. Dare I say, pwede mo itong gamitin sa mga gig mo. Pakita mo sa client, oy, pwede ito matindi ito Like seriously, ito po yung mga portrait shots namin. Guys, ito po yung itsura ng one-time zoom Kapag meron kang 200MP telephoto lens na parang ganito na yung magiging itsura niya. From boring to out of this world. Yan po yung difference ng ordinary sa excellence. With background blur, di ba? Ito yung mga ayaw ko sa iPhone, sa Samsung. Pangit yung kulay, guys. Si iPhone, sobrang warm. Si Samsung, sobrang green. Or sobrang cool. Ito naman, ito yung professional talaga na itsura. Napansin ko, alam niyo ba si Leica yung kanyang pinatent na color? Andito, guys. Yung pro colors niya na ando sa mamahalin niyang camera, ay andito na rin. Tingnan niyo maigi ito yung comparison niya sa Poco X8 Pro. Yes, malayong malayo guys. Now, if you think na hindi ganun kalayo or hindi naman ganun kalaki yung difference, nasa inyo na po yan. Kasi what you're getting here or what you're buying is yung Leica look. Hindi lang po basta-basta na picture. Marami nagsasabi, ba't ka nang bibili ng LB? Ba't ka bibili ng Gucci kung pares naman yung quality? Or ba't ka bibili ng Rolex kung same time na naman ang pinapakita niya? Hindi kasi yun yung point. Ang point dito is the prestige, the experience na meron kang isang branded na Leica phone. Meron siya mga filters na hindi mo makita sa iba. Patented na yan ni Leica. If you love the look, the professional look of your photos like this, at kung feeling mo worth it yan sa Instagram, sa Facebook post mo, worth it ba sa'yo ang paggastos ng 100K? Pero Beans, ganun pa rin. Konti pa rin likes ko. Kala ko pag binili ko to, daragdag yung likes ko. Di, skill issue na yon. Siyempre, kailangan magaling ka talaga mag-photo-photo. Hindi porket naka 80K ka na na gaming phone. Like ka ng Savage siya ML. Pero tama na yan.
Ang real reason kung bakit siya sobrang mahal is because siya daw ay si Master of Night. With the 1-inch big sensor, grabe daw yung pag-absorb ng light niya. Grabe ang liwanag. Ang detalye na makukuha mo sa madidilim na lugar. Guys, ito na siya compared kay iPhone 17 Pro Max. Bakit ko compare? Para ma-appreciate nyo. Ito na, side by side, as you can see, lamang pa rin ang 100K. Okay, Samsung versus Xiaomi 17 Ultra. Siyempre, sabihin ng mga Samsung fans yan, ito na, dito na matatalo si Xiaomi. So ito na, labanan ng mga low light. So ito para sa akin talaga, ang tindi talaga ng quality ni Samsung. Pero wala na, na-dethroned na po siya ni Xiaomi guys. Oh no, marami matitrigger dyan sa comments, but balikan nyo na lang ako next year kapag mas maganda na ang camera ni Samsung. Kasi guys, alam niyo naman yan, na hindi naman talaga nag-upgrade ng todo si Samsung. But that is this year. Hopefully next year. Pero kung AI lang naman, ito na po yung itsura niya. Okay papaliwanagin ko yung kay Samsung Gamit yung kanyang AI sa gallery. At ngayon, ito na po yung itsura niya. Guys, si Samsung lang may ganito. So ngayon, from night, naging day na. Hindi kayang gawin ni Xiaomi yan. Kung gusto mo, maging umaga na. Kung nakulangan ka sa brightness kanina, ngayon, sobrang liwanag. Hindi guys, kasi nga magic yan ni Samsung. Kung gusto na magic, mag-Samsung kayo. Oh, by the way, mas malapit pa rin yung zoom ni Samsung. Although, okay din naman yung kanyang zoom dito, pero kasi umabot to ng 100 times zoom, tapos klaro pa rin. Ito pa rin yung pang-concert nyo, Pero kung nasa VIP ka naman sa concert, ito talaga gamitin nyo kasi mas okay sa low light, yung kanyang main sensor. Kung may pambili ka naman ganito, mag-VIP ka na lang sa concert. By the way, kung gusto mo i-try to, pwede ko itong i-rent sa inyo. 5K lang per day. So yun ba yan? Para sa concert, di ba? Para matesting nyo lang. Kasama yung files ko. And syempre malinis to pagka nakakuha nyo. Okay? Pero Vince, kamusta naman sa video? Kasi nga, di ba si iPhone yung pinakamalupit sa video? Tulad ng sinabi mo? Well, ito po siya. Umabot po siya ng 8K at 30 frames per second. Pero kung ako sa inyo, huwag nyo gamitin yan. 4K at 60 frames per second po ang gamitin nyo. Uy, meron pa siyang 4K at 120 FPS. Kung kailangan nyo yun, matindi yung mga video features niya. Kaya lang guys, kung ako sa inyo hindi video specs dapat yung tingnan nyo. Tingnan nyo dapat yung mas importante, yung image quality. Now, para sa akin, si iPhone pa rin ang mas lamang when it comes to video. Ito po yung dahilan kung bakit iPhone lagi ang gamit namin sa mga content namin. Matindi talaga yung autofocus, stabilization, kulay, and overall image quality na makuha sa video ni iPhone. Pero kung okay ka naman sa itsura ni Xiaomi ngayon, okay ka sa stabilization, why not, no? Siyempre, nag-invest ka na rin dito. Ang mahal naman kung dalawa pa yung cellphone mo, isang iPhone at isang ganito. Not unless mayaman ka. Hindi ko sinasabi na katulad ko Sinasabi ko lang, mayaman ka. Kasi pang review ko lang yun. Ibabalik ko rin yun. Ibabalik ko sa Green Hills para ibenta. Para mas may pang ikot pa rin ng pera. Business-minded. Pero Vince, camera na ba yung kayang gawin yan? Kaya ba niya mag-games? Mag-games ka na ba? Ganito yung itsura ng phone nyo? Parang weird naman. Pwede mo naman siya tanggalin kung kaya mo. Cellphone na siya. Although weird pa rin siya kapag ka naglaro ka ng parang ganyan. So I suggest tanggalin mo siya kung gamitin siya ng pang-gaming. Now when it comes to specs, naka-Snapdragon 8 Elite Gen 5 na po siya. Sobrang bilis na nito. Kayang laruin lahat ng games sa Play Store. Wala ka na problema sa display guys. Ang display niya ay napakatindi. Hyper RGB OLED display na po to. Lahat na po ng mga high-tech technology ng isang display, andito na po. Xiaomi Shield 3.0, whatever marketing term na po yan, binubukas na nila dito kasi 100K na to. Yung nga lang, 6,000 mAh lang po yung battery niya. Nisip ko, dahil mas makapal siya, mas mataba, ay 8,000 lang man ang binigay. Kasi yung Poco X8 Pro Max nila ay maabot ng 8,500 mAh. Aba, 90 watts fast charging nga lang to Also, kung galing ka ng iPhone, this is a treat for you kasi nga, yung kanyang OS ay kamukhang-kamukha ni iOS. HyperOS 3.0 na po siya. Para right at home ka agad kapag ginamit mo siya. Good news, wala ka ng deadboot dito. Kaya lang, meron ka pa ring ads. Hindi, seryoso. Meron ka pa ring ads dito sa Game Bird. Bakit? For 100,000 pesos, meron ka pa ring ads dito. Hindi, itong Game Bird naman, nasa loob siya deep inside of the game mode, kung makikita mo lang siya. Pero most of it naman parang seamless naman, pang flagship experience. Now, overall as a flagship phone, well, overpriced siya. In terms of performance, kung flagship processor naman hanap no, pang gaming lang, marami dyan na mas mura guys, na tig 50K lang, 40K. Seryoso, meron Xiaomi. Pero yung display niya is a touch above the rest. Pero hindi naman 100K matindi, no? May kasabihan siguro kapag umabot ka na ng mga 50K, may diminishing returns ka na. Wala na masyadong mag-gain. Not unless, yun yung perceived gain mo. Yung kanyang branding, yung prestige, yung camera. Honestly, I don't think worth na 100K yung kanyang specs. Pero yung camera, ibang usapan na yun. Ibang usapan na yung branding. Which means this phone is not for everyone. Para lang siya sa mga tulad ko na maraming patience na maghintay at mag-ipon para sa cellphone niya.
But what do you think? Marami ka bang pera? Ay, marami ka bang patience para mag-ipon dito? Yun ang tanong. And for the first time ever, mahal na si Xiaomi. Umabot na ng 100K. Bilang Xiaomi fan, bilang Leica fan, do you really think na 100K to? Is it really worth it? Para sa akin, nice collection to. So, I'll keep it. Or, benta ko sa inyo, 150K na lang. Kasi may mga photos ko na. Ang ganda ng mga photos ko dito, guys. May Barcelona, may Sagrada pa, may viral video pa. Oh, by the way, presyo niya pala is 99,999 pesos. 16 gigabytes of RAM, 512 gigabytes of storage. Bibili ka na ba nito? Or bili ka na lang motor? Or bili ka na lang apat na baboy? Tayo ka na lang business. Para mas okay yan. Kikita ka pa. Business. By the way, if you wanna buy, ayan na, sa baba, 100K lang. Huwag mo na i-test sa store. Ito na, you know, ibigay mo na ang 100K mo. Pero kung ayaw mo naman ibigay yung 100K mo, ibigay mo na lang yung subscription mo. And hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. Ako si Vince and you're watching Unbox Diaries. Woohoo!